Nananatiling komplikado ang lagay ni AJ Edu sa Gilas, Pilipinas, bunga ng tinamong injury. Bentahin naman ng New Zealand ang pinasabog ni Coach Tim Cone nang makausap ng media. Hindi na rin niya itinago ang pinagdadaanan ng lahat ng players sa practice na ginaganap sa Laguna. At ang mainit na pinag-uusapan, kumpirmadong pumirma na umano ng kontrata sa Ginebra si Troy Rosario habang nasa kainitan ng finals ang TNT at Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kung pagbabasehan ang inilabas na bulletin ni Gilas Team Manager Richard Del Rosario ngayong linggo, tila malabo talagang makasama sa hanay ng Gilas si AJ Edu habang sigurado na si Kai Soto. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Jerry Ramos tungkol sa mga sinabi ni Richard Del Rosario sa kanyang report sa Spain. Magaling na si Kai pero sumasailalim pa rin si AJ Edu sa strength training at treatment. Sabi ni Del Rosario noong linggo habang isinasagawa ng pambansang kupunan ng panghuling pagsasanay nito sa closed-door camp nito sa Inspire Sports Academy sa Laguna. So siguro ito na yung pinakamahirap sa parte ni Coach Tim Cone. Baka kasi hindi niya makumpleto yung mga bis niya pagharap nila dito sa New Zealand. Katulad nung sinabi natin dati, okay pa siguro kung Hong Kong, di ba? Pero iba yung New Zealand eh. Mas mabigat na kalaban ng Tall Blacks kumpara sa Hong Kong. Hindi naman natin sinasabi na mahina lang sila, pero tinalo na kasi natin to etong Hong Kong sa unang window. Kaya sa tingin natin, may kakayahan pa rin ng Gilas para kuhanin ang panalo versus Hong Kong ngayon. Yung Tall Blacks, mas physical sila, mas mabibilis, kaya kailangan natin yung mga katulad ni AJ Edu, hindi lang para sa gupayan na rumaragas ang kalaban sa gitna, kundi kailangan natin ng mabilis na big man katulad niya. Ang problema, sumasailalim pa rin siya sa treatment ng kanyang nakuhang injury sa B-League nitong nakaraang mga araw. Hindi biro yung knee injury dahilan para hanggang ngayon sumasailalim pa rin siya sa treatment kahit nakabalik na siya dito sa Pilipinas mula sa Japan. Kung sakali na hindi talaga siya pwede, posibleng pumasok ulit si Japit Aguilar kasama si Kai Soto, si Junmar Fajardo, and of course si Carl Tamayo para sa gitna ni Coach Tim. Kung tutuusin, okay na okay pa rin yan. Walang magiging problema sa nabanggit nating players kasi nga may kakayahan silang lahat at sa palagay natin, kaya nilang depensa ng ilalim. Ganon din habang kumakamada yung Tall Blacks. Pero iba siyempre yung kumpleto at walang iniindang injury ang bawat player. Habang tila malabo si AJ Edu para sa hanay ng Gilas, hindi naman ikinaila ni Coach Tim Cone na may bentahe ang New Zealand kumpara sa pambansang kupunan. Sa kanyang pahayag, tila ikinababahala din niya ang matatangkad na player ng kalaban. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Medyo kilala nila tayo kasi nga nakita na nila tayo sa OQT at nakita na rin nila tayo sa ilang nakaraang window. Kaya sa bagay na yan, magkakaroon sila ng konting kalamangan. Magpapasok sila ng mas matatangkad kumpara ng nakaraan dahil nakakuha sila ng ilang players na may taas ng 6'11", 7 feet. Yung youth team nila kasama na rin nila kaya yung postura ng team na to mas bata at mas athletic. Kung pagbabasahan natin ang pahayag ni Coach Tim, may kaba, di ba? Unang-una, nabanggit niya yung bentahe ng New Zealand. Pangalawa, mas bata at mas athletic. So, kumpara naman talaga dito sa ating mga player, medyo tagilid, base kay Coach Tim. Mabibilis at athletic, tapos malimit, talo tayo sa kanila dati. Kaya ang lakas ng kumpiyansa siguro ng New Zealand na tatalunin nila ang Gilas Pilipinas. Yun siguro yun kumpiyansa sila dito. Lalo na ngayon, pareho silang 2-0. Sigurado tayo dyan na kahit bago yung coach nila, may mga adjustment na ginagawa sa team, gagawin nila lahat para makuha yung panalo. At sa panig naman ng grupo ni Coach Tim, alam naman natin na hindi sila basta-basta bibigay dyan. Lalaban at lalaban sila dyan. Kaya wish natin is sana magamit nila yung home court advantage. Iba kasi pakiramdam kapag nasa sariling bansa kumpara sa bibiyahe ka, di ba? Tapos lalaban ka doon. Bukod sa pagod na pagod ka doon, kalaban mo pa yung fans nila. Ngayon, Gilas ang may bentahe sa fans. Kaya sana magamit nila yung bentahe na yon. Hindi sana mawala yung kumpiyansa nilang manalo kahit mabigat ang laban sa New Zealand. Sa patuloy na paglalahad ni Coach Tim ay hindi na nito ikinailang pinagdadaanan ng grupo sa Inspire Sports Academy. Base sa kanyang inilahad sa media, may mga kalituhan pa rin sa mga player na kasama sa hanay habang nasa training. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Laging mahirap yung unang practice Sinusubukan kasi namin makuha ulit ang lahat at sinusubukan namin ibalik sa kanila yung opensa. May konting kalituhan na alalahanin yung mga bagay. I-jogging ng konti yung memorya. Well, hindi naman talaga biro yung practice. Imagine, kailan ba sila huli nagsama? Unang window yon, di ba? February pa po yun. So matagal na talaga. Dahil dyan, hahasahin ulit ni Coach Tim yung kanyang opensa at depensa na ilalatag nila sa New Zealand and of course sa Hong Kong. Yun siguro yung challenge doon kasi nga
Hindi naman sila magkakasama sa isang team na katulad ng PBA. Lahat sila hugot sa bawat koponan. Kaya hindi mo talaga maiiwasan na magkaroon ng mga ganong problema. Pero alam naman natin na mga professional silang player, so madali na siguro sila maka-adjust para sa papalapit na bakbakan ng New Zealand and of course yung Hong Kong. Base kay Coach Tim, mabigat ang laban ng Gilas sa New Zealand habang tila hindi naman sila nahirapan para kumbinsihin si Troy Rosario na pumirma sa kanilang koponan. Sa binitiwang pasabog ni Snow Badwa, tuluyan na nitong kinumpirma ang balitang nakapirma na ng kontrata si Troy sa Hinebra. Kung kailan nangyari ang lahat ng yan, narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Snow Badwa sa kanyang official Twitter or X account. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang napakagwapong tagasunod, nagawa kong i-double check at i-counter check ang katotohanan. Pumirma na si Troy Rosario sa Barangay Hinebra mula nung Game 2 ng finals. Grabe po yung pasabog ha. Imagine, nung Game 2 pa pala siya nakapirma rito. So, ibig sabihin, matagal nang tapos o matagal nang natapos ang issue ng pirmahan sa kanila ng Barangay Hinebra. Nung pa pala, salyado na siya, di ba? Certified Hinebra player na pala siya. Wala na pala siyang problema talaga. At wala na rin siguro tayong masasabi, kundi good luck siguro at sana makapag-enjoy ka kasama ang paborito mong kupunan mula sa iyong kabataan. So guys, maraming salamat.